At samantala, hinamo naman ng Malacanang ang mga kritiko ng administrasyon na maglabas ng matibay na ebidensya na magpapatunay na nilinis o sanitized ang bagong listahan ng mga proyektong nasa ilalim ng Disbursement Acceleration Program. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Ipapaubaya na ng Malacanang sa mga kongresista at senador ang pagpapaliwanag sa mas detalyadong mga proyekto na pinondohan ng Disbursement Acceleration Program. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang detalyadong listahan ng mga DAP-funded projects. Wala tayong dinidisburse na pondo doon sa mga nag-a-identify ng proyekto. Pangalawa, nasa judgment na po nila yan, it would be their call. Meron na pong ibang public officials na naglabas po ng kanilang listahan kung saan po nila, kung ano po yung mga proyektong in-identify nila. Nakadetalye sa 139 pages na dokumento ng DBM ang mga pangalan ng mga senador at kongresista na nag-endorso ng mga proyekto na nasa ilalim ng DAP. Nakalista din ang ilang mambabatas na nakatanggap ng Special Allotment Release Order o SARO ilang araw bago ma-impeach si dating Chief Justice Renato Corona noong 2011. Ngunit ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, isa itong sanitized o nilinis na listahan. Ito ay dahil hindi umano nakadetalyeng mabuti ang DAP list projects, sa halip ang nakalagay lamang ay various infrastructure including local projects o VILP. Hamon naman ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, maglabas na lamang ng ebidensyang magpapatunay na sanitized ang listahan. The burden is on them to prove that it is sanitized. Let us not stop at motherhood statements. Let us go down and drill with data that would support your assumption that it is sanitized. Samantala, nirerespeto naman ng Malacanang ang patuloy na protesta ng ilang grupo laban sa DAP. Ngunit nanawagan si Valte na iwasan sanang makasakit ng tao ang mga nagpoprotesta. Bilang reaksyon ito ng Malacanang matapos kuyugin ng ilang estudyante si DBM Secretary Abad sa University of the Philippines Diliman matapos dumalo kahapon sa isang forum na may kaugnayan sa Budget 2015. Ngunit hindi naman nasaktan sa naturang pangyayari ang kalihim. Hindi ko ho alam kung tama yung pangungwelyo. I understand that someone grabbed the back of the collar of Secretary Abad and that some of them threw paper, I think, at his face. Yung mga ganun po siguro, wala dapat sa lugar ng pampublikong diskurso. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.